Afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is August 31, 2025 at tayo ngayon nagpupunta dyan yan sa may Malabon Grand Hotel, sa Hotel and Events Place sa may Pineapple Road, Potrero, Malabon po yan. At dadalhin po natin sa may Piedmont Street, corner yan ng Goitman Street, Fairview po yan, sa may Fairview. Novaliches, Quezon City. Patarapikan din. Okay, wala tayong magagawa. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakakuha na po natin sila. At ma'am, mapapaalam ako, ito pinaka-last camp po natin. Magre-record po sa kalsada at i-upload ko sa aking YouTube channel po. Okay lang ma'am? Saan ka ba galing ba itong bilis? Diyan lang po, sa kabilang kalsada lang. Turn left onto the part of the highway.
service at 6:46 p.m. This route is toll-free. 7891 at maaari din po kayo mag-comment sa aming Facebook at sa aming page na Adventist World Radio Manila. And bago po tayo, before we dig deeper sa ating topic, nais ko lang po batiin. Ang dami kong nanonood sa ating Linggo Nilong Elvin sa ating Facebook live. Nais ko lang po batiin. Sister Freddy Montenyo, nandito rin po si Tio Rose Gabayaran Turcos at si Mayor MG Malias. At nandito rin po si Sister Rebecca Robles Villar at Sister Ofelia Genio. Nandito rin po si Susana Lucas Villegas ng Mabatuan, Isabela at Sister Nora Abuso. Maraming salamat po sa bye-bye sa Radio Clinic. At kung kayo po ay may mga katanungan patungkol sa ating pagsanang heart attack, maaari po kayo mag-comment sa ating Facebook at sa ating Doc Elvin. Ano po ba yung mga pangunahing pansin? At ano po ba yung mga risk factors ng heart attack? circulatory system na nagtutulong ng mga iba't ibang protein na ugat natin. So, kahit sa puso natin, kahit sa mata natin, malaki man o maliit, ang lahat ng ugat natin ay nagmagaling doon yung puso. So, yung nagbibigay ng sustansya at the same time, doon sa lahat ng cells, sa lahat ng tissue, sa lahat ng muscles natin sa buong katawan. So, very important na ito na yan sa atin. Kaya diba, on a side note, kapag sinabi na lahat of that is fully stable, kapag sinabi kasi yung kapag nagpili ka ng boom, nagpili ka ng boom, sabihin, we're living inside with a person. Ito rin ang ulit na nagbibigay din sa atin ng buhay sa ating spiritual. So, ngayon, ang nangyari, kapag tayo nakakasama, and exercise. Pagkakaba, sabihin natin na important ito kasi ito ang nagiging parang storage natin to convert it to energy. Okay. So, kunwari, kapag kumain tayo ng maraming magkakaba, tapos nag-fasting tayo, so ang nangyari, yung kaba na yun, yung convert ng energy, kahit tayo hindi kumakain, nagagamit pa rin ng katawan natin yung kaba na yun para maging makasmas tayo, karoon tayo ng but the problem is nowadays with our sedentary lifestyle, sabihin, walang exercise, kain na tayo ng kain, so nangyari, talagang nahihilo yung taba, at yung taba na yun ay nahihilo sa gilid ng ugat. So, ang mangyari, sabihin na natin, imagine ninyo itong butas na ito. Yung butas na yan ay lahat papasok ng ulo, para siyang tunnel. So, kapag nag-ikot yung taba dito sa gilid nito, ano nangyari sa butas? Diba, dumibig siya. So, kapag nakatagal, pasigit. Ang nangyari kasi dyan, minsan may mga kaso na yung taba na nakakapit sa gilid ng ugat, pwede siyang makalas doon sa kinakapitan niya at bumiyahe siya sa isang maliit na ugat para doon sa kapitan. So, once na nagtara doon, wala nang lupot na papasok doon sa muscle yun. So,
mangyayari doon ay mamamatay na yung muscle na yun. So yun ang delikado sa heart attack kasi once na meron tayong mga malalaking ugat dyan sa puso natin, may mga diffusion ugat tayo dyan sa puso natin, pero once na nagbaraan yung mga malalaking ugat, mga major artery natin sa puso natin, delikado, and there is a case talaga na kung hindi magapan ay fatal itong heart attack na ito. And dito rin natin mako-correlate yung pagbabara na yun na pwede magkaroon din sa utak, which it could cause stroke, which is yun yung pinaka dahilan bakit nagkakaroon ng puso dahil sa pagbabara ng utak. So, maliban sa mga taba na pagkain ay pwede rin magdulot din yung puso natin, yung alak. So, tinatanong ko yung mga pasyente ko, gano'ng kadalas ko kayo uminom ng alak? Mga iba, magsasabi sila, occasional lang doc, ako uminom ng alak. Pero tatanong ko rin siya, gano'ng kadalas yung okasyon? Kasi malay mo, araw-araw, okasyon para sa nila. Kapitbahay, kamag-anak, lahat na ng okasyon ay pinuntahan na nila. At isipin natin, katulad natin, kung gano'ng kadalas nila yung gano'ng kadami nila ng alak, anong klaseng alak tayo nila, ito ba ay wine, ito ba ay vodka, ito ba ay beer, kasi may iba-ibang content rin sila ng alcohol na kung malakas sila uminom ng alak, eh, mas mataas rin ang incidence na magkaroon rin ng blockage doon sa artery. So, ang tinatawag natin doon is atherosclerosis. Okay? So, the problem here is kailangan natin masolusyonan kung ano ba yung cause ng pagbabara ng puso. So, kung cause ng pagbabara ng puso is yung pagkain, yung bisyo, yung at yung sigarilyo, very important na malaman natin kung gano'ng kalakas mag-sigarilyo ang isang pasyente, isang kaha pa siya sa isang araw, ilang taon na ba siya mag-sigarilyo, makasimula high school pa lang, mag-sigarilyo na. So, ito yung mga risk factors na nasasabi natin na may posibilidad na magkaroon rin ng heart attack. So, maliban pa doon ay yung ibang mga sakit tulad ng diabetes, pwede rin hypertension, pwede rin diabetes. So, ito yung mga ibang sakit na pwede rin na magkaroon din ng heart attack. At kailangan natin alalahanin din na ngayon meron ng mga evidence-based na studies na yung stress, okay, yung depression, okay, could cause also heart attack as well. Now, sa mga nabanggit ko nga kanina, sa mga bata, yung mga iba, wala pang 20 years old, na-attack na sa puso. Kasi napapansin namin, yung diet nila, and at the same time, yung pagiging obese or overweight, it could also contribute to the high incidence of having a heart attack. So, ito yung mga kailangan natin bantayan. Lalo na kung meron tayong history sa pamilya natin, sa tatay, sa nanay, o kamag-anak lang na nagkaroon ng heart attack, there is a possibility also na kayo rin, kung hindi natin mapapaalagaan ang ating pangatawan, ay magkaroon din tayo ng heart attack. So much, Doc Elvin. And I believe nasagot po ni Doc Elvin ang katanungan ni Sister Ria Rose Gabayaran Purpo. Sabi niya, Doc, may tanong po ako. What lifestyle causes a heart attack? And nabanggit po kanina na sedentary lifestyle. Ito po yan, when we're sitting too long at kulang po sa exercise, tama po ba, Doc? And yung mga may bisyo, kasama na po dyan ang pag-iinom, ang pagpaliligarilyo, and having poor diet, yung mga choices of food, yan sa mga lifestyle na cause ng heart attack as mentioned by Doc Elvin. And Doc Elvin, ano po ba yung mga sintomas na dapat magsagan ng ating mga listeners, bago at habang ina-attack po sa Agos po sa idagdag ko lang din doon sa sinagot ko kay Ma'am Rio Rose. Actually, maliban ko sa sedentary lifestyle kasi right now, ang ating balance body na lifestyle dapat rin ay dapat which dapat na tayo physical activity.
Ibig sabihin lang nun, hindi naman kailangan natin na pumunta natin sa gym at magastos pa. Actually, good walking exercise, 15 minutes araw-araw is a good exercise para sa puso natin. And at the same time, household chores would also contribute also to having a healthy heart as well. Now, may mga dagdag din pala ako ng mga factors din na pwede magpo-contribute din sa pagkakaroon din ng heart attack. Like for example, sa mga female, kapag nagkaroon na o nasa menopausal stage na, so sabihin natin nasa 45 years old and above, ang estrogen kasi nawawala because of menopause. Ang estrogen daw is one of the hormones na pwede mag-protect sa puso natin. So, 45 years old and below, sa mga babae, very less likely lang magkaroon ng heart attack compare sa mga menopause na mga babae. Now, sabi ko nga kanina, kung meron kayong mga family history ng heart disease, so there's a possibility talaga na magkaroon. So, kung gusto natin baguhin yung sedentary lifestyle, kasi when we talk about sedentary lifestyle, yun talaga wala talaga exercise every day. Okay? And at the same time, kung sedentary na nga yung activity natin, tapos yung pagkain pa rin natin is parang western diet, walang masyadong gulay, walang masyadong prutas, puro soft drinks, wala talagang mangyayari sa atin. So the best way that we could do is to change that lifestyle and change that mindset as well. Kasi may mga instances rin ng mga pasyente din namin kapag excited sila, pag depressed sila, so ang ginagawa nila, ang output nila is kakain sila. So parang yung exit way or strategy nila para ma-overcome yung stress eating yung tawag. So gawin nila, sir, makain ako, o kaya stress ako, malungkot ako, ano kaya papasaya sa akin, siguro donut, masarap ito, o kaya kape. Kaya yung mga iba, naninigarilyo kasi papatakal raw ng stress daw yun. Okay? Now, ano ba ang mga symptoms ng heart attack? So, this would be always related sa pagbabara ng ugat natin sa puso. Kasi once na nagbarayaan, tingnan natin mga number one, itong mga symptoms ito is number one is chest pain. So, usually kasi maramdaman yan kapag parang may squeezing, okay? O kaya parang pinutusok na pinipisil, pinipiga na masakit dito sa may kaliwa na dibdib talaga. And minsan, hindi mo ma-detect yun. Kasi may mga chest pain din na pwede din nagagaling sa baga, pwede nagagaling sa muscle, pwede nagagaling din sa daanan na pagkain natin or esophagus or stomach. Okay? So, ito lang yung kailangan natin ma-rule out para malaman natin kung ito ba ay galing mismo sa puso. Kasi syempre, delikado talaga kung galing sa puso ito. Kasi isipin namin, baka heart attack pa yun. So, ang usual chest pains heart attack, yung squeezing, yung parang pinipiga, okay? Tapos, hindi mo ma-pinpoint, hindi mo maturo na isang daliri kung saan nanggagaling, kung saan yung masakit na dibdib. May iba kasing chest pain na kayang ituro ng pasyente ng isang daliri kung nasan yung pain na yon. Kasi pag ganon, at the same time, kapag pinipindot namin yung muscle na yon, kung saan tinuro ng pasyente yung pain, ibig sabihin, mukhang muscle lang yun, hindi talaga sa heart attack. Kasi usually sa heart attack, medyo deep pa siya. And at the same time, generalized. Ibig sabihin, buong left-sided or buong chest yung masaksaya, but more important sa left kasi nandito sa left side yung heart natin. And at the same time, may pamamanhid sa may left arm, minsan parang nalay ka, tapos minsan masakit nga rin sa may left arm mo hanggang dito sa may neck, hanggang jaw mo. Tapos, nahihirapan kang huminga o parang kulang sa hangin yung pagpasok. Okay? At the same time, mayroon rin mga iba nagpapalpitate rin o para mabilis yung tabog ng puso nila or mabilis yung tibok ng puso nila. Tapos, may mga iba yung parang mahimatay sila o parang lightheadedness o kaya parang nahihilo. Kasi ang nangyayari, kasi mabilis na pala tibok ng puso ng
pasyente na yun or mabagal yung tunog ng puso ng pasyente. Kasi once na nagbara yung ugat, there is a possibility na mabilis o umagal yung tunog ng puso ng pasyente. So mangyayari, yung blood flow niya sa buong katawan compromise. Ibig sabihin, maapektuhan. So yung pag-akyat sa utak rin, kulang na rin blood flow. So para siyang atropine, para siyang lightheadedness, para siyang may dilo, kaya para siyang himatayan. Okay. Now, sa mga diabetic naman, kasi given na may mga complication ng diabetes, tulad ng sinisira nila yung mga nerve endings o kaya mga sensation, kaya minsan wala na silang pakiramdam, active na sila. Okay. So, anong nangyayari, kapag masakit yung tiyan, o kaya may stomach discomfort, parang nasusuka, tapos diabetic type pasyente, iniisip namin mga clinician, baka heart attack naman ito. Kaya pinaka-isipin natin. Kahit na ang sikmura o tiyan ay malayo sa puso, pero makatabi lang sila, pwede kasing para siyang nag-mimic o binigaya niya na simptomas sa parang heart attack. Pero very important talaga yung chest pain. Okay? Yung chest pain, yung kulang sa paghinga, minsan pa nga masakit yung likod, yung upper back, o kaya parang nasusuka. So ito yung mga common na symptoms ng heart attack. And we have received another question, Doc Elvin, from Feni Molenio. Sabi niya, ang stress po ba at sobrang pagod ay pwede mag-cause ng heart attack? Yeah, it could be a contributory factor, pero hindi siya directly na magkukos ng heart attack. Okay? So, there's a possibility kasi na maraming factor. Sabihin na natin, stress ang isang pasyente. Pag stress kasi, tumataas ang high blood o tumataas ang blood pressure. So, kapag tumataas ang blood pressure kasi na isang pasyente, sumisikip yung daluyan ng ugat sa buong katawan natin. Kaya siya tumataas ang blood pressure. Now, imagine natin kasi na lahat tayo nag-garden using a hose sa halaman natin sa garden. Kapag inipit natin o sinikipan natin yung daluyan ng hose o ng tubig, ano nangyayari? Yung pressure niya ay tumataas. Okay, lumalakas. So, ganun rin sa ugat natin. Once na sumikip yan, tumataas ang pressure. So, if we're going to relate this to stress, kapag stress tayo, sabihin natin, excited, nagulat, nagalit, okay? Yung mga iba pasyente namin dyan, may kaaway lang, o kaya narinig lang na may nag-aaway na kapitbahay, tumataas kada ang blood pressure nila. Okay? Tumataas ang BP nila. At ang nakakatakot kasi dito, hindi nila kasi rin alam kung meron na bang maliliit na pagbabara o sabihin na natin maliliit na taba na nasa gilid na ng ugat na ang sabi ko nga kanina, sa taas ng blood pressure o sa lakas ng pressure ay pwedeng matanggal doon sa kinakapitan niya na ugat at magbiyahe yun sa maliit na ugat which could cause heart attack o blockage ng ugat natin. So, yun ang kailangan natin rin iwasan. Okay? Kasi may mga ibang pasyente rin kami na nakikita sa emergency room kahit na bata pa lang, mga school age o kaya mga college o nag-aaral sa college, stress na stress daw sila sa pag-aaral nila, hindi sila nakakatulog, nakakain, tapos kakagisip pa, so tumataas rin ang blood pressure nila. Pero you're going to think also na wala naman siguro ito, siguro hindi naman, wala naman issue, siguro or what, pero because of stress, kaya tumatas lang blood pressure. Pero ginagamot na rin namin yun kasi hindi rin maganda na mataas rin ng blood pressure kasi nga, sabi ko nga sa kanina, there's a possibility talaga na pwede magkaroon ng blood So much, Doc. And thank you so much po kay Sister Penny Molieno for that wonderful question. At para po sa ating mga listeners, kung kayo rin po ay may mga katanungan, kagaya na lang si Sister Penny, maaari po kayong mag-text o tumawag sa aming numero 0918-944-7891. Ulitin po 0918-944-7891. At maaari na po kayong mag-comment sa aming Facebook at sa aming YouTube page na Advent
Doc Elvin. Sabi naman po ng isa nating tagapakinig, ano po ba ang pagkakaiba ng sintomas ng heartburn at ng heart attack? Actually, magandang tanong yan. Ang heartburn kasi, ang sinabi ng heartburn, para kasi siyang susubo. Parang nag-ilit ang pakiramdam. Ang pagkain kasi natin, nasa position sa lalagyan ng esophagus. Ang esophagus natin, nakonekta yan sa may cavity, sa may sikmura. Now, ang nangyari kasi sa heartburn or gastroesophageal reflux disease, sabihin, yung acid na nasa loob ng tiyan natin, matapang doon, para siyang acid ng battery ng sasakyan. So, kahit anong pagkain at kaya niyang tinawag doon. Okay? So, nangyayari sa heartburn kasi, meron kasi siyang parang sabihin na natin gate o maharang doon sa may connection ng esophagus saka ng stomach natin para ma-prevent na mag-backflow o bumalik yung acid na yon sa ating lalamunan. Ang nangyayari, mahina masyado yung gate na yon o yung maharang doon. So nangyayari, bumabalik siya. Kaya parang feeling ng pasyente, heart attack o kaya masakit yung pakiramdam. Kasi masakit yun. Actually, naranasan ko na rin na magkaroon ng heartburn. In the middle of the night, busog na busog ka, tapos bigla kang kumiga. So nangyayari, na sobrang kabusugan mo talaga, kaya hindi maganda rin na sobrang busog o matulog. Kahit mga 1 to 2 hours sana, bago matulog, palipasin mo muna. Hindi ka muna kagad after kumain, hindi yung tulog. So mangyayari noon is, babalik talaga. Parang sobrang dami na kinain mo, hindi na ma-fold ng sikmuran natin yun. At nakahiga pa tayo, so by gravity, so babalik siya. Instead na nakatayo ka, kaya nakaupo ka, by gravity, pinupull down niya na nakafold lang siya doon sa may sikmura, yung pagkain natin. So, yun ang difference ng symptoms ng heartburn. And at the same time, sa heartburn kasi, usually hindi naman tumataas ang blood pressure, okay, may mga instances na hirapan silang huminga, pero makikita natin yan sa mga ibang diagnostic tests, especially sa ECG, na kung normal ang ECG, most likely, hindi ito galing sa Thank you so much, Doc. And para po sa ating mga listeners, Doc, ano po ba ang dapat nilang gawin kapag bigla po silang nakaramdam ng symptoms ng heart attack? May mga first aid po ba sila na pwedeng gawin bago po pumunta ng ospital? Okay. Now, the best way that you could do is remain calm, okay, mag-relax ka. Kung naramdaman mo na parang masakit ang dibdib, kung ano ang ginagawa mo, magpahinga ka, tigil mo, umupo ka, tapos nga malalim yung x-ray. But at the same time, usually kasi mawawala yan, okay? Lalo-lalo na kapag galing ka sa trabaho, nagbuhat ka ng mabigat, usually yung sudden na pain, nakakasama silang nagagaling noon. Pero kapag napansin mo after mga ilang minutes, parang talagang hindi siya nawawala at consistent pa rin yung pain, at the same time mas lalong matindi na masakit na parang in-squeeze na talaga, then that's the time kailangan mo talaga pumunta sa hospital. Wala talagang first aid when it comes to heart attack kasi kung ito ay talagang diagnosed sa heart attack, gawin kagad ito ay bibigyan kang kagad ng mga gamot para matunaw o mawala as much as possible yung barat. And Doc, ano po yung mga treatment na ginagawa sa ospital para po sa pasyenteng may heart attack? Okay. So, ang gagawin ng sa mga pasyente kapag na-diagnose na may heart attack, especially sa emergency room pa lang, bibigyan kagad namin ng mga gamot na pampatunaw ng ang pagbabara o ilang na medicines like yung mga usual na aspirin, clopidogrel. Pero may mga iba na medyo mamahali na magamot na bibigyan na kagad namin. Tapos, oxygen bibigyan kagad namin kasi yung oxygen na demand na kailangan ng katawan natin hindi nababawasan dahil hindi na ganun kalakas ang puso ng isang pasyente dahil sa heart attack. So, bibigyan namin ng oxygen
para masuplayan din namin yung oxygen na needed ng puso rin ng isang pasyente. And at the same time, bibigyan rin namin ng pain reliever para ma-relieve yung chest pain ng pasyente. Okay? Tapos, kung mapansin din namin na mabilis yung tibok ng puso, bibigyan rin namin ng mga gamot. Okay? And sa mga malalaking ospital, kung ito talaga ay talagang napansin namin, kasi dadaan yan sa mga ibang mga tests o examinasyon na tulad ng angiogram, in which makikita yon kung talagang may pagbabara at isang parte ng puso bara at ilang percent, kasi kung marinig natin na mayroong tatlong ugat na barado, 99%, 80%, 55%, pag ganun ang ginagawa is yung angioplasty or yung stenting. So, ginagawa doon is nakahinga yung pasyente, okay, may anesthesia naman, pero may antok lang at aware naman yung pasyente, hindi naman ito general anesthesia. So, ginagawa, may parang pinapasok kami yung na karayom dito sa may puso o kaya sa singit, okay, o kaya pwede rin dito, at diretso yun sa ugat ng puso. So, mangyari, ilalagay ang cardiologist or interventional cardiologist ng isang stent, ibig sabihin parang maliit yun na bakal, naluluko yun para lumubag yung daluyan ng ugat. And at the same time, makita rin niya yung bara na ugat na yun. Okay? In which, napakagandang gawin yun eh. And nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil sa mga eksperto na ganito, nabibigyan ng katalinuhan ng Panginoon upang maging epektibo, kasi mas effective ito kumpara sa gamot, kasi yung gamot i-take time pa para matanggal yung bara, pero ito kasi napakabilis lang, immediately makukuha agad at mawawiden yung magiging papalaparin niya yung ugat ng isang barado na pasyente dito sa Tagaytay. Pero may limitasyon din. Kung tatlong major na ugat ng puso at talagang barado na ako, more than that, ito na tinatawag natin na coronary artery bypass graft or damage na tinatawag. Ibig sabihin, ito talaga major surgery talaga ng case. So nangyayari, nagalas operate yung mga pasyente, naka-general anesthesia, may isang ugat na kukunin sa may hita niya, okay, nasa hita o kaya sa may legs niya, at yung ugat na yon ikakabit doon sa puso. So bagong ugat na puso. Kaya tinawag na coronary artery bypass grafting. So para siyang naglagay ka ng bypass, kasi yun na yung magiging bagong daluyan ng dugo doon sa puso, in which wala nang saysay yung baradong ugat na yun, kasi nga barado na siya, sira na talaga. So ito na yung magsusupply ngayon sa puso ng pasyente natin. Pero talagang binubuksan talaga yung bit ito at very risky talaga. Pero there's no other choice, then kailangan natin maibigay ito para lang maisalba ang isang pasyente. And we have received the comment, Doc, sa ating Facebook page. This is from Sister Pai Mendoza. Sabi niya, Doc, diretso po akong kumain ng maasim. Siguro po 4 days diretso. Nag-heartburn po ako. Tapos sa nervyos ko, nag-palpitate po ako. Nagpa-ECG po ako at normal naman po. At pinomonitor po ang aking BP. Okay naman po. I think she is asking, Doc, if may correlation ba ang sour food and heartburn? Yeah, okay. If kayo po ay na-diagnose na ng doktor na meron talagang heartburn, I'm sure na in-advise at kayo kung ano yung mga bawal na kainin. So number 1 na talagang bawal natin kainin dyan, yung mga maasim na pagkain, and at the same time, yung mga maanghang na pagkain, okay? So yung suka, bawal yan, spicy foods, mga sili, bawal yan, kahit may mga mamatika po na pagkain, bawal dito yan. In as much as possible is mas better pa rin yung gulay tsaka prutas. Soft drinks, bawal din. Kape, bawal din. Gatas, bawal din. Okay? Kasi mag-focus ito o mag-atake siya sa heartburn.
So, yung 4 days na kumakain kayo ng maasim, expected po yun na talagang mag-atake ang heartburn niyo. Kasi ang heartburn kasi, kahit nga stress po, pwede mag-cause ng heartburn. So, may mga ibang pasyente namin, kahit tikim man lang, pwede mag-trigger ng heartburn. So, talagang sinasabihan ko, kaya kayo ko talaga mga pasyente ko na iwas talaga kahit tikim lang, as much as possible. And, nalulungkot sila kasi yung kagustuhan nila na kumain, ayaw na nila. Pero sabi ko sa niya, that's a blessing. You know why? Kasi yan yung mga bawal na, at ito yung mga pagkain na kakasama sa iyong pangatawan. There is a blessing already na pinagbabawalan kayo at kung ano yung mga healthy na pagkain, yun ang kakainin nyo para humaba ang mga kainin. Thank you so much, Doc Elvin. And thank you so much din po, Sister Pai Mendoza, for sharing your experience with us. And we received another question, Doc. This one naman po is from Sister Concepcion Dinhayan Villones. Sabi niya, good evening po, Doc. May tanong po ako, Doc. Yung dighay ko po, napakaasim at mapait. Anong sakit po kaya to, Doc? Masyadong generalize yata yung ano po ninyo, symptoms. Pero baka kasi it's either dyspepsia lang po siguro o kaya isa sa mga abdominal discomfort lang po ito. Pero kailangan rin natin bantayan kasi baka rin po kasi ito ay simula rin na magkaroon kayo ng ulcer. Pero usually kasi ulcer is talagang masakit yung tiyan. Now, huwag po kayong matakot sa heart attack. Ibig sabihin kapag yung nabanggit natin ay yung mga sintomas, baka heart attack na po yun. Okay. Number 1 is kung kayo ay smoker at alcoholic drinker, matakot kayo. Pero kung hindi naman, huwag kayo matakot. Okay. Wala naman kayong laing na high blood, diabetes, o heart attack o stroke, it's okay, huwag kayo matakot. Kung hindi naman kayo malakas kumain, o sabihin natin na sa vegetarian lifestyle naman kayo, huwag po rin kayo matakot. Baka hindi po yan heart attack. Minsan kasi, sa sobrang nervous po natin, or anxious natin, baka yan pa papatay sa atin. Okay? So, wag po kayo masyadong mag-alala. Pinaka-importante, if hindi mawala-wala itong mga sintomas natin, wag nyo i-research kay Dr. Google. Magpunta po kayo kaagad sa mga eksperto, sa mga clinic, dahil meron po tayong test na ginagawa para ma-determine kung talagang heart attack po ito. It's either meron ECG, and at the same time, blood test na ginagawa, which is CT&T, tsaka troponin I. So, ito yung mga basic test na pinapagawa namin na very available sa mga ospital na would determine kung talagang heart attack na nangyari sa chest pain ng isang patient. Ngayon, kung negative ang cardiac enzymes, at the same time, wala rin nakita sa ECG, so most likely, hindi ito heart attack. Thank you so much, Doc. And thank you so much din po kay Sister Concepcion Dinhayan Villones for that question. And Doc Elvin, paano po ba makakatulong ang lifestyle changes para po iwasan ang heart attack? Okay. When we say lifestyle changes, hindi lamang basta pagkain ang babaguhin natin. Okay? So, maliban sa pagkain kasi if we are more on fatty foods, oily foods, kailangan natin i-substitute yan ng mas healthier pa. O sabihin na natin, mas damihan pa natin yung portion ng gulay tsaka prutas kumpara sa karne. Now, ganito, parang example lang yan. Sabihin natin, example lang po ito, isang buong manok ka kumakain. Okay, sanay ka. At konti lang yung, sabihin natin, wala kang kinakain na gulay tsaka prutas. After 1 week, gawin mo half, tapos lagyan mo ng gulay tsaka prutas. After another week, gawin mo ulit 1/4. Okay? So, habang patagal na patagal, pabawas na pabawas yung karne. And bakit ko nagawa? Bakit ko na-advise nito? Kasi yung taste buds natin, after 2 weeks, masasanay na siya. Okay? Kasi kung sanay ang isang pasyente natin, tapos biglang i-stop natin, mag-crave yan. Okay? Kung may ibang pasyente, kaya nilang i-stop
agad-agaran, that's okay, that's good, praise the Lord. Pero may mga iba, hirap na hirap sila na mag-transition. So, ang ginagawa ko, gawin natin, bawasan mo yung portion. Okay? Tapos, damihan mo yung portion ng gulay tsaka prutas tsaka tubig. Now, kung malakas ka sa soft drinks, palitan mo na lang ng tubig, mga kapatid. Mas better ang tubig. Okay? Now, kung ang pag-inom ng alak, sabihin na natin dahil sa mga kaibigan, okay, sa influensya ng mga kaibigan, hindi yung mga totoong kaibigan, okay? Mga totoong kaibigan ay diadala kayo kay Kristo, diadala kayo sa langit, hindi kayo diadala na magkaroon kayo ng sakit, okay? And lahat ng problema natin hindi nadadaan sa pagkain, sa ilong, at sa spiritual. Nadadaan natin yan sa panalangin at sa Panginoon. Okay. Now, sa activities naman natin, kailangan natin may exercise. Okay? So, ang puso kasi natin, kahit na everyday yan nagbubumpa, hindi yan exercise para sa kanya. Ang exercise yan, kaya tinatawag natin mga cardio or aerobic exercise, ito yung mga exercise na pinapalaki ang muscle ng puso. Ibig sabihin, ginagawang healthy ang puso natin. So, ano ba itong mga cardio or aerobic exercises ito? So, pwedeng zumba, pwedeng running, okay, pwedeng brisk walking, okay. So, kahit sa treadmill ka, kahit jumping jack ka, skipping rope, kahit engage ka sa sports, basketball, volleyball, okay. So, marami tayong paraan para at least maging health o maging active din tayo yung physical activities din natin maliban sa pagkain. So, ito yung dalawa na kailangan natin bantayan, yung pagkain and also yung physical inactivity natin para maiwasan natin na magkaroon ng hindi lamang heart attack, kundi iba-ibang sakit. Kasi it would boil down talaga sa mali na lifestyle natin, in which pagkain and also physical inactivity that would lead not only heart attack but different kind of diseases as well. And Doc Elvin, to close our episode this evening, ano po ang inyong mensahe ng pag-asa? Para po sa mga pasyente at kanilang pamilya na nakakaranas po ng heart attack? Okay. There is hope. Okay. Lahat tayo binibigyan ng pag-asa ng Panginoon. Dahil sa Panginoon, kaya tayo nabubuhay ngayon. Dahil sa Panginoon, kahit kasalanan tayo at deserve natin na mamatay, ay patuloy pa rin tayong binibigyan ng buhay. Hindi dahil na magkaroon ng isang pagkakataon upang magkasala pa ulit o patuloy sa mga bisyon, kundi para magising tayo na meron pala isang Diyos na tumahal sa atin at magbago rin tayo. Okay. Now, sa mga kapatid natin ngayon, there's a saying na health is wealth and prevention is better than cure. As much as possible right now, sa ating mga natutunan, kung ano natutunan natin, gamitin natin. Okay. So, ako, kahit sabihin na natin, late na, ngayon, kahit paano, 3 or 4 times a week, ayoko naman maging hipokrito, pero nag-exercise na rin kahit paano, kahit treadmill man lang, walking for 1 hour, that's okay na yon. Okay? And at the same time, laging matulog din ng maaga, huwag din magpuyat. Okay, mga kapatid, have an 8 hours of sleep, 6 to 8 glasses of water, talagang damihan mo talaga ang inom ng tubig. And very important rin is yung relationship natin sa Panginoon. Mga kaibigan, napakahalaga po ng ating puso, hindi lamang po sa ating kalusugan, pati po sa ating pananampalataya. Sabi nga po, mga kaibigan, sa Biblia, sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Ang ating physical na puso, mga kaibigan, ay nangangailangan po talaga yan ng pag-aalaga. Tamang pagkain, tamang pamumuhay, at regular po na pag-check up. Ngunit, mga kaibigan, higit po sa lahat, ang ating pong espiritual na puso ay dapat din pong bantayan laban po sa galit, sa stress, at sa kasalanan. Dahil kung iingatan po natin ang ating puso, mga kaibigan, hindi lamang po tayo magkakaroon ng mas mahabang Diretso lang dun sa kundi may mas Montero makatulugan at gate. malapit
sa ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa pagsubaybay ngayong gabi mga kaibigan, ano? At maraming salamat din po Diretso kay lang. Doc Elvin Chester Alconisa sa pagbabahagi po ng kanyang Yan, sa mga kotse kaalaman dyan. patungkol sa ating paksa ngayong gabi. Magkano nga yun? Binuklang kasi Ulit nila si ako. DJ Iris na lagi nagpapaalala, Magkano po? walang masigit pa sa 510 po. pag-ibig Ito. ng Panginoon. Narito Ito po po? ang Opo, dyan na lang. Clinic, gabay sa kalusugan, Sama lang po sa ramdam kaagapay ko sa eh. buhay. Maraming Teka, salamat po magpapayong kuya at oh. pagpalain 550 yan. sa lahat ng ating Sige po. Papayong lang ako kasi Sige po. maambunan pa ako. Ito. Ingat po, God bless po. Thank you. Inuman nyo na po ng gamot na Ha? Inuman nyo na po ng gamot. Oo nga. Ito ngayon, ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa Ito po. kalusugan. Tuwing linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mo makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Are we ever too old to begin a physically active Ay, lifestyle? ayan, so A na-drop na natin sila. 2009 So study of maraming salamat po sa 1900 panonood seniors hanggang would sa argue muli. no. Ingat At po, age God 70, bless. the Sana po survival muna rate po of sa those who po. were physically active was 2 times that of those who did not exercise. At age 85, the rate was 3 times higher. The study found that even starting physical activity very late in life was beneficial. No matter your age, a physically active life is another ageless advantage. Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts. Para sa gabi, ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Ang uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag malalagtasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alpanos at Pam De Castro. Your mind, your strength. Mental health matters. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel Adventist World Radio Manila. From the mighty to the small, glory in them all. Ay, ayan, so na-drop na natin sila. Ano ba yan? Nakakalimutan ko na naman. Paalam po.